So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takahiro Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So dito na naman tayo sa aking couch habang pinapanood si Mima Alicia. Okay, okay. So alam niyo naman na tuwing ganitong oras, mga 9:00, 10:00, libreng oras ko 'to kaya nanonood po tayo ng mga kaibigan nating mga vlogger. Okay mga kababayan, so habang pinapanood nga natin kanina si Mima Alicia at habang naghahalongkat po tayo sa ating cellphone, eh nakita ko po itong katarantaduhan ng buwaka ng ina ni Marcoleta. Okay, buti na lang mga kababayan, ngayon pa lang is, alam ko medyo late na to, no? Pero at least ngayon pa lang na alam na natin kung saan po natin ilalagay si Marcoleta sa 2025 election. Okay? Yang Sagi party list na yan mga kababayan, pinopromote ko po no na wag na po nating iboto yan. Okay? Kasi mga kababayan no, medyo nagulat lang talaga ako no na itong si Marcoleta naniwala sa pulburon video. Diyos ko, men, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. 'Di ba? Hindi mo kailangan maging expert sa video editing, hindi mo kailangan na mag-masteral degree ka sa paggawa ng pelikula o sa pagiging director, konting gamit lang ng common sense mga kababayan. Yung video po na pulburon video na pinagkakalat po ng mga hayop na DDS po, peke yun. Ilang beses ko na pong ginawa yan. So, pinakita ko na po sa inyo na kahit ako di ba? Kaya kong gawin yan. O, tingnan nyo yan. Yan, video yan ni Marc Anthony Fernandez, yung sex video niya. O, so, pinalitan ko ng mukha ni Digong. Nagawa ko yan. O, di ba? Tapos, itong si Digong, nilabas ko rin na meron siyang video na nagchuchongke. So, AI po yung video kasi ako nagawa ko yon. At dun po talaga ako nabobobohan dito kay Marcoleta na naniwala siya dyan sa video na yan at ang sabi niya pa magpa-drug test si Presidente Bongbong Marcos. Okay? So ngayon mga kababayan, no, bakit ba ang tanong ito yung mga tanong ng mga buwaka ng inang mga DDS na to eh. Bakit hindi tayo pumapabor na magpa-drug test si PBBM? O, kasi una mga kababayan, ang sinasabi natin dito, maniniwala ba kayo sa drug test? Nagpa-drug test na po si PBBM nung election pa lang. Hindi kayo naniwala. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala. So, ano pa ang rason para magpa-drug test pa yung presidente kung ang pinakalayunin lang naman paniwalain kayong mga hindi naniniwala? Nakuha niyo mga kababayan kasi po, itong mga naniniwala po na adik ang presidente, sarado na po utak ng mga yan. Para saan pa yung drug test? O, ito pa yung sinasabi ko mga kababayan. Itong si Morales. Oh, 'di ba si Morales? Sinasabi ninyo na whistleblower, siya yung nagpalabas ng ebidensya ng pulburon. O ngayon nagkaroon ng hearing sa Senado. Anong lumabas? Sinungaling si Morales. Naniwala pa rin ba kayo na hindi adik ang presidente? Naniwala pa rin ba kayo na hindi bangag ang presidente? Hindi. O so para saan pa? Oh, at mga kababayan, ang point natin dito mga ka-streetwise, 'di ba? Na nagsimula po yung issue po ng pulburon na yan, yung issue po ng bangag-bangag na yan, kay Duterte, nung eleksyon. Oh, nagpakita ba ng ebidensya si Duterte? Hindi rin nagpakita, naniwala rin kayo. Basta sinabi ni Duterte, naniniwala kayo. Oh, sabi ni Duterte dati, si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong Marcos, si Kuting, kung tawagin ninyo, nasa listahan ng PDEA. Sabi ng PDEA, wala. O, kahit yung idol ninyong si Bato de la Rosa, naniniwala rin, sinabi niya rin na wala. Kasi, mga kababayan, si Bato de la Rosa, mga streetwise, ay naging PNP chief. So, kapag PNP chief, connected din po siya sa PDEA. At alam po ni Bato de la Rosa na wala yung pangalan ni Presidente Bongbong Marcos doon sa PDEA. So, sinungaling. Ang point natin dito mga kababayan, hindi pwedeng susunod na lang ang presidente sa mga taong hindi naniniwala na kahit anong gawin ng presidente, hindi rin kayo maniniwala. Oh. So, ito no, para medyo nainis lang talaga ako no. So, ito pakita ko to sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo video ni Marcoleta eh. Bobo rin pala talaga to, no? So, ito mga streetways, no, pakinggan natin tong sinabi ni Marcoleta. Sige, sige. Nagkasanga-sanga ng mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako.
Ganun ho? Ayaw kong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Yung pagiging stable ng ating pamahalaan. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials natin na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maring magiging resulta nito. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, yung pagtidignify, hindi na importante sa akin yun eh. Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko din ay kapanatagan ng aking bansa. Kung ang katumbas nito ay lalong magiging matuwid yung moral compass ng Panguluhan din. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa at pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yun, lalong mas mapapadali ang pag-asensyo ng bansa mo. O yun, patuloy na natin kasi walang kwenta, no? Kasi mga kababayan, medyo mahaba kasi yung video na yan, no? Siguro mga 1 oras ata to, no? Pero malino, mga ka-streetways, no? Diyan po sa video nga ni Marcoleta na yan, naniniwala siya sa pulburon video. So ito yung point ni Marcoleta eh. Kasi para sa kanya, yung naging epekto daw po ng pulburon video, naghati-hati daw po yung mga tao. So para mag-unify daw ulit, magpa-drug test ang presidente. Kita mo naman katangahan mo, no? Bakit magpapadrug test si Presidente Bongbong Marcos sa isang peking video? Tanganan to, no? Bobo eh. At saka mga kababayan, alam nyo, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito, lumabas na tong balita na to eh. Duterte, di ba Duterte? We planted evidence and the intrigues. Ito na lang pala, pakita ko na lang dyan, na-edit ko naman pala to. So, ito ganyan po talaga yung estilo talaga ni Duterte dati pa. Nung piskalya pa lang po si Duterte, ang style niya po talaga, ang una nilang ilalabas ay intriga and then ebidensya. So, ginagawa daw ito ni Duterte sa mga sangkot sa droga. Ang problema si Duterte nga sangkot sa droga eh. At mga kababayan, kung nagawa ni Duterte ito sa mga sinasabing suspect sa mga sangkot sa droga, kahit naman siya sangkot sa droga, magagawa niya rin ito sa ibang tao. Tulad nga ng ginawa nila kay PBBM. Sinimulan nila ng intriga. Di ba? Intriga muna sinimulan nila. Gumawa ng isang narrative si Duterte na nagko-cocaine si PBBM, tapos sinakyan ng mga bobong mga vlogger. Tapos ngayon, paglabas ng ebidensya, peke yung ebidensya. So ngayon, ang point natin dito mga kababayan, obvious naman po talaga na peke yung ebidensya, peke po yung pulburon video. Bakit magpapadrag test si PBBM? At bukod dun mga ka-streetways, no, kung magpapadrag test ba si Presidente Bongbong Marcos, maniniwala ba kayo? Kayo mga bobot, mga tangang mga Bisaya na mga DDS. Alam nyo, no, nainis lang talaga ako eh. Minsan pagbukas ko ng Facebook, nakita ko yung mga mukha ng mga Bisaya eh. Yung mga Bisayang vlogger, ang tatang eh. Di ba? So, sabi nila, ay si Marcolita. Marcoleta yon mga tanga, Marcolita. Utang to mga to, no? Pumapangit po yung imahe ng mga kababayan natin mga Bisaya dahil sa pagtatanggol po nila sa isang mamamatay tao. pero by the way mga kababayan, no? Tulad din ng sinabi ko kanina, para saan pa yung drug test? Di ba? Nagpa-drug test na po yung presidente dati. Ang lalabas din, uto-uto ang presidente eh. Di ba pinakamataas na may posisyon sa Pilipinas na uto ng mga Duterte? Anong itsura nun? At ulitin ko lang mga streetways, no, para po pumasok po sa utak ng mga Bisaya na yan. Itong mga naniniwala po sa mga bangag-bangag na yan, sa mga bangag-bangag narrative po na yan, kahit po na anong gawin ng presidente, maniniwala yan sa mga bagay na gusto nila. So para saan pa yon? Di ba? Nagpa-drug test na nga si PBBM nung election, hindi naniwala. Umabot na yung bangag narrative sa Senado, walang napatunayan, hindi pa rin naniwala. Tapos ngayon, yung video pumalpak, balik na naman sila dun sa narrative ng drug test. Kita mong katangahan nun, di ba? 2 taon yung pinaghintay yung mga Pilipino
diyan sa pulburon video pagkatapos naging flop yung pulburon video, babalik na naman kayo sa narrative ng drug test. Ang bobobo, men. Ang bobobo, no? So, yun lang mga kababayan, no? Medyo nagawan lang natin to ng content kasi anong masabi nyo nga po dito? Dito nga po sa bagong pautot na naman ni Marcoleta. At alam naman po natin, itong si Marcoleta po is talagang tuta po talaga ito ni Digong. Kasabwat siya para po mawalan ng prangkisang ABS-CBN. Ganyan po talaga, ganyan po walang hiyayan si Marcoleta, no? So kayo ba naniniwala pa ba kayo kay Marcoleta? Kasi alam ko may mga follower ako na sumusuporta kay Marcoleta pero so sa tingin ko this time, 'di ba? So suportahan niyo pa ba 'yan? Naniniwala sa AI na video? Ang tanga-tanga naman. O, 'di ba? So yun, no, so comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat.